Hi everyone! Welcome to the Empath Art, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. So, hindi lahat maaring makaresonate since maraming mga energies. This is collective, this is general. Okay, if you want na talagang sa energy nyo lang at ng person ninyo, pwede kayo magpa-personal reading. Okay? So, tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Ang love connections, lessons in life, and guidance ng ating mababatid. Mga gabay at aral sa buhay, pag-ibig ang nais ninyong iparating sa amin. Especially tungkol sa kanilang mga person. Ano ba yan? Meron bang mga new person sa buhay nila? Meron bang magbabalik sa buhay nila? Send us messages sa Spirit Guide. Spirit Guide, send us messages. May new person ba or may tao bang magbabalik sa buhay nila? Two of Swords. Bakit kaya dito pa lang sa umpisa, mahihirapan ka na mag-decide tungkol sa love life mo? Nine of Cups. Kasi ang nais mo yung wish fulfillment, yung desire ng puso mo. Ano kaya yun? Ano ba ang desire ng puso mo? Yung taong mahal mo, yung taong mamahalin ka. Diba? Meron ditong Five of Cups. So meaning meron ditong loneliness, meron ditong regrets, meron ditong sorrow. Matinding kalungkutan na babalot dito. Maaring sa'yo, maaring yung person mo. Two of Pentacles. No, pagdating dito siguro nagja-juggle ka. Meron dalawang tao dito talaga na involve. Five of Swords. Medyo complicated ang sitwasyon mo. Merong King of Pentacles dito. Ito isang taong mayaman, mature, stable, financially, someone na makakapag-provide sa iyo fully. Tingnan natin ang bottom of the deck. Six of Cups. Kaya pala nagtatalo ang isipan mo. Six of Cups. Merong someone naman dito na palagi mong naaalala, which is mas bata sa'yo o kababata mo. Kaya talagang dalawang person ang involved dito. Isa, someone who is older than you, mature, financially stable, hardworking, mayaman, matatag sa buhay. At maring isa sa iyong past which is younger than you. So, sino ba talaga sa kanila? Kasi nandito si Two of Swords. Ibig sabihin, nahihirapan ka na mamili or mag-decide kung sino sa kanilang dalawa. Meron pa ba kayong connections? So, sa tingin ko meron naman. Hindi naman to yung isang person na no contact kayo. O maaring dalawa nga sila na nais makabihag ng puso mo. No? Pero medyo may complication dito or complicated ang mga bagay-bagay. At talagang gusto mo munang balansehin dyan sa puso't isipan mo. Sino ba talaga sa kanila? Someone who's younger than you, maaring kababata mo, or yun nga, mas bata sa'yo. Someone is older than you at mayaman. Tignan pa po natin. Spirit, guys, send me more messages about these love connections. Taong bago, nagbabalik. Four of Pentacles.
Ace of Wands, the World, Strength card, Queen of Swords, meron ditong Lovers, so ito maaring nangyari dito. Feeling ko at malakas ang nasa-sense ko na itong mayaman, mas may edad sa'yo, masyadong possessive, masyadong mahigpit pagdating sa pera. Hindi ka pinagkakatiwalaan nito at pagdating din sa relasyon ninyo, masyadong possessive na nasasakal ka. Ngayon, maaring naaalala mo, nagbabalik sa iyo yung memories. Yung memories ng isang taong mas bata sa iyo, kababata mo, or kaibigan mo matagal na siya yung naramdaman mo na tunay na talagang meron kayong feeling sa isa't isa. No, kaya nandito si Ace of Wands kasi masyado kang maaring nahihirapan sa taong to na masyadong possessive. Yung negative obsession niya, pagdating sa kayamanan o sa pera, na tipong hindi ka rin pinagkakatiwalaan at pati sa'yo na talagang nasasakal ka na sa relasyon ninyo. Then, nagbabalik itong isang taong to na maaring old friends, ex mo, younger than you, and maaring ito yung guidance dito. I-cut off mo sa buhay mo yung taong feeling mo hindi ganun katindi yung pagmamahal o hindi nasusuklian yung pagmamahal na ibinibigay mo. Na kung saan nahihirapan ka, na kung saan di ba, parang hindi mo na i-express ng husto yung sarili mo. Although minahal mo yung taong yun, ito siguro, pero hindi ganun ka ganda yung trato sa'yo. Ito na lang yung nangyayari. Parang nagpapakatatag ka na lang and humuhugot ka ng lakas ng loob. Somehow, meron ditong World at saka yung 9 of Cups. Magkakaroon ng kaganapan ang desire ng puso mo at maybe ang desire ng puso mo is itong taong to. Although younger siya sa'yo, pero siya yung nagpaparamdam sa'yo na importante ka, may tiwala sa'yo, yung na-express niya ng gusto yung feelings niya, at ikaw rin, na kapag kasama mo siya, masaya ka. Maari kasing long distance kayo, or pwede rin naman darating din yung sabihin, fulfillment of your wish. At ito yung Lovers. Makakamtan mo yon in its proper timing. Nakasiguro, dito kasi undecided ka. Kapag dumating yung time na meron ka ng lakas ng loob at napagdesisyonan mo sa sarili mo kung ano yung pipiliin mo, kung anong gagawin mo, then ito yung makakamtan mo. Yung Lovers, yung soulmate, yung nais talaga ng puso mo na kung saan meron kayong soul connection. At yung soul connection na yun talaga yung sabihin natin mas lubos mong mararamdaman sa isip at sa puso mo that you are meant to be until forever or until the end of time. Siya yung masasabi mo na karugtong talaga ng puso mo. Yung nararamdaman, kung ano yung mga feelings mo, you are truly connected to each other. No, pareho kayo ng minsan iniisip, yung gusto mangyari, yung you are in alignment. Kaya siguro, when you have strength
if you are strong enough and you are decided, you will choose this one. At nasa-sense ko na ito yun. Kasi siya yung tunay na may feelings sa'yo. Hindi katulad nito, mayaman nga. Nasasaktan ka naman kasi masyadong possessive. Nasasakal ka. Wala kang kalayaan. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So it is safe for you to love. Lalo na kung pareho naman kayong sabihin natin hindi pa 'di ba natatali sa isang commitment of marriage, 'di ba? Pareho pa kayong sabihin natin siya single pa rin siya. Ikaw you have to make a decision na i-end muna to kung nandyan ka, kung committed ka dyan, or kung siya yung kasalukuyan mo, you have the decision to end up so that you can start anew with the, sa tingin mo, right person for you. Huwag yung pagsabayin po Kaya nga nandito undecided ka eh. Kasi maaring siya yung current mo, pero ito yung someone na mas sabihin natin, mas mahal mo. So, i-end up mo ito. Kaya lumabas dito yung Queen of Swords. I-cut off mo muna yung isa, tapusin mo muna yung isa upang makapagsimula ka sa panibago. Kung talagang siya yung mahal mo at kung ito naman isa talaga nahihirapan ka na dun. Pero mas maganda kapag kinat off mo yung isa, bigyan mo muna ng time yung sarili mo to totally makapagpahinga. No, from any stress or pain or heartaches, to recover, magmadaliin, lalo na paunawa mo sa taong to na bibigyan mo lang ng time yung sarili mo to heal. At nandyan lang naman yan. Angel message, ano pong nais ninyong sabihin sa connection na ito? Or kahit kanino sa kanila, you would like to send a message? Aurora, Angel Aurora. You are flying high right now, which may threaten others, but don't descend, because others will soon become inspired by your example. So para po dyan sa iba, if you are having success with your career, or maganda ang takbo ng iyong pamumuhay, ng iyong buhay, maaaring yung iba kasi natitreaten sa'yo. Naiinggit, yan. Pero patuloy ka lang sa paggawa ng mabuti at pagkamit ng ayong mga pangarap at magiging inspiration ka para sa iba. Okay, so pagdating dito sa love life, maaring piliin mo yung taong mahal ka, mahal mo, pero bago mo gawin yun, take time for you to, sabihin natin, to recover. At syempre, i-end up mo muna yung isa. Huwag mong pagsabayin. At ipaunawa mo sa isa na, wait lang, no, parang hayaan mo muna, natapusin ko yung isa bago maging kayo. Huwag niyong pagsabayin. Mas magiging complicated yan. Mas mahihirapan ka. Mas magiging magulo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.